dire-diretso muna. Dire-diretso. P1A1 na ito para makita natin kung saan aabot. Misahe ko nga sa mga upstream, pagbigyan naman natin yung mga nasa baba. Kasi Pebrero 24 at alas 2:27 ng hapon. Nandito po tayo sa bayan ng Quiapo, Barangay San Antonio. At dito po sa Sublateral Canal P1A1. At atin po makakapanayam ang Pangulo po ng ANAMCO, Anaw ng Pikwan, Quiapo Irrigators Association. Walang iba kundi ito, sikat na sikat, si Pangulo Nilo Santiago. Pangulo, magandang hapon. magandang hapon din po. Itatanong ko lamang po yung pong sistema po ng pagpapatubig po ng ANAMCO. Ngayon po ay rotasyon. Schedule po ninyo ng ANAMCO. 4 days. 4 days, 4 days. 4 days. Nagsimula po February 8. 8. Yung unang rotation namin. Unang rotation. So ito po, pang ilang rotasyon na? Pangatlo na po. Pangatlo. Rotation na po natin to. At ngayong araw po na ito, tama po? Yung araw nito, yung unang rotation ng third rotation namin. Third rotation. Third rotation. So tatagal po hanggang anong araw? Tatagal to 4 days. 4 days? Yung 4 days. Opo. Kailan yung 4 days na yun. Paano po ba ang sistema ng pagpapatubig, pagpapadaloy ng ANAMCO sa kanyang mga nasasakupan? Actually, sir, may mga plano kami kasi sa pagpapatubig. At talagang plano namin, 2 days sa upstream, 2 days sa downstream. Opo. Ibig sabihin, 2 araw sa bungad, 2 araw sa dulo. Opo. Yun ang pinatutubad namin. Yun ang talagang isa sa mga policy namin. Ganoon. Opo. Pero ngayong pagkakataon nito sa P1A1, dahil medyo talagang marami pa rin ang hindi natutubigan sa parting recuerdo, sinubukan namin yung dire-diretso muna. Dire-diretso? P1A1 na ito para makita natin kung saan aabot. Kasi nabalitaan ko siya, naman nagre-reklamo sa akin hanggang sa yung recuerdo, talagang wala pang tubig. Hindi pa nakakapula. Talang iba dito sa bungad, medyo malalaki na yung pula nila. Kuwan muna sila. Parang maglelaylo muna sa pagbuhan ng tubig. Sinubukan namin dito sa isang sublateral namin. At so P1A1 dire-diretso, walang upstream, walang downstream, dire-diretso po. Sa pamamagitan ng chairman namin na si Abilino Aquino at saka ibang kasama niya, sinubukan namin itong kaneto. Dito lang sa P1A1 ito. So bukas po ang mga gate ng mga drop. Yung mga center gate kasi pag sinara mo yung center gate kasi parang harang na yun eh. Opo. Ngayon naman, yung chairman namin binuksan yon. Lahat ng para drop. dumidiretso yung tubig para subukan namin kung makaabot na sa recuerdo. Saan po ba nagsisimula ang lateral canal ng P1A1? Dito lang din sa sa San Antonio din. San Antonio. Oo. At Sakop niya. pwede po mabanggit natin yung mga dadaan ng barangay? Ang dadaan ang sakop na barangay lang niya, dalawa lang. Dalawa lang naman. Dalawa lang, yung bali San Antonio tapos Recuerdo Recuerdo. ng Pico Nueva Ecija. Ito Ayun. namang San Antonio, siyempre Quiapo to. Mga gaano kalawak po itong pinapatubigan ng P1A1? More or less mga mga 250, hindi naglalayo doon. Mga 250. Malawak, no? Oo. Yeah. Bukod po sa P1A1, ano po ba ang mga lateral canal na pinangangasiwaan po ng ANAMCO? Marami yan. P1A. Ang nakakasakop naman barangay doon, San Antonio, Quiapo, tapos Alimanya ng Pikwan. Opo. Tapos yung P1B, Po. Alimanya, Ambassador ng Pikwan Nueva Ecija. Opo. Tapos meron pang P1C, Alimanya, at saka Ambassador din. Opo. Meron pang P1D, ang nakasasukupan noon, ED at saka Istasyon. Opo. Meron pa rin malayo pa. Meron pa rin. Mas malayo. Meron pang P1E at saka P1F sa Anaw naman yon. Sa Anaw, bayan ng Anaw. Bayan ng Anaw naman yon. Opo. Pero sasabihin ko sa inyo, yung bayan ng barangay ng Istasyon at saka yung sa Anaw, talagang pag ngayong panahon, nahihirapan talaga. Pero ang bentahin lang nila kung sakasakaling magandang tubig sa mga kulos, kasi nakapaligid sila sa kulos. Opo. Bobombahin na lang nila yon. Ayun, may naipon tubig. Pag naipon tubig, pero ngayon sa wala, dahil alam nyo naman, hindi pa nga nakukumpleto yung tubig natin sa mga bukirin.
Opo. wala pa tayong masasayang na tubig. Yung extra tubig natin, hindi pa pwede makakuha yung mga taga-istasyon, at saka yung anaw, at saka yung barangay ED. Opo. Parang napansin ko, parang medyo hirap po ata ang pagpapatubig sa panahon ngayon. Talaga. Kumpara sa nakakaramang mga taon. Tama po? Talaga sir, napakahirap ngayon dahil nakita nyo naman yung bitak ng lupa. Sa mga kanal pa lang, at least mga 2 inches, 3 inches. Nako. Pag dumating yung lupa sa mga bukid na yon, may tubig nga ngayon, wala na naman. Gayon ang tendency, kaya yung 3 rotation na yon, kukunti pa lang yung napapatubigan namin talaga. Ayun. Actually, wala pa nga sa kalahati yan eh. Wala pa. Sa area ko na, ang area ko kasi 2,000 hectares yan eh, 2,200 hectares yan eh. So ang natutubigan pa lang namin diyan, at least mga ilan ba yung sa akin doon? Mga 500 more or less hectares pa lang kalagay ko. Napakaliit pa, no? Oo, maliit pa lang naman. Kasi talagang yung bukid nga na ang aming BOT, may bukid kami sa parting Alimanya, Opo. hindi pa rin naabot ang tubig yun. Kami na ngayon. Bukid din nyo, ha? Namumuno na kami doon. Opo. Kaya lang talagang hindi namin mapaabot doon ng konti kasi siyempre mga yung madadaanan talagang nagpapatubig pa. Opo. Kahit anong gawing parang kasi ang hirap talaga. Meron pong yung ininadaing ng mga nasa dulo dahil daw may mga harang. Ano po masasabi ninyo doon? Yung sa mga harang na yan, talagang kasi ang tendency kasi ng mga magsasaka, alam nyo naman na gusto nila makakuha ng tubig kaagad. Opo. Ang tendency talaga nila para magkatubig kaagad, harangan nila. Hindi na sa pamagitan ng harang na harang. Yung mga nilalagay na mga Sandbag. Meron din ang pagharang yung sa mga center gate. Opo. Isara lang nila yung center gate na yun, harang na rin yun. Harang na. Hindi na rin naabot sa dulo yun. Kaya ngayon, ang ginawa namin dito sa P1A1, subukan namin, nakabukas yung center gate lahat. Opo. Hindi naman totally nakaangat para yung mga turnout na pwedeng kumuha makakakuha rin. Kaya lang yung tubig, dire-diretso. Diretso. Dire-diretso. At saka isa pang masasabi ko pa, yung P1, kung saan nakaabot yung P1, yung main canal namin, medyo hindi pa nga nakakaabot ng buong Alimanya, gano'n. Ayun. Kasi kaya talaga yung maraming tao magrereklamo, talagang hindi talaga makaabot pa. Talagang sa sitwasyon kasi ngayon, late talagang nagpatubig tayo, tapos yung araw mainit, tapos yung kondisyon ng bukid puro bitak, ayun talaga. Pero sa mga nakakarandayatan, hindi naman ganito yung problema. Hindi naman ganito. Nung una kasi yung mga patubigan namin, yung mga first time namin nagpapatubig kami, talagang nasa program area yung mga kung Tagaraw. Kasi nga, pag Tagaraw, siyempre limited, walang ulan, limited lang. Hindi lahat ng bukid, hindi namin napapatubig lahat yun. Talagang meron lang kayong tutukoy Meron na lang program area. Program. Halimbawa, ito yung mga 1.6 lang sa total ng 2,000, ganun lang. At mostly mga nasa upstream yon. Yes. Nasa upstream. More or less nasa. Opo. Ganun. So, ngayon, target po ninyo 2,000 hectares. lahat area. Yung kasi yung nakaprograma kasi yung sa niya nga kasi nasubukan nila, kaya naman palang matubigan for the past 7 or 8 years, gano'n. Napapatubigan yun, yung buong area. Lahat na yun. Kasi marami ka naman kasi yung pinagkukunan. At least yung creek, tapos may mga TG, gano'n, at least yung mga bomba. Kasi actually yung mga nasa tabing kanal nga na yan, nagbobomba rin yung iba dito kasi yung mga nasa taas nga niya, hindi naman po pwedeng pumasok ng tubig daw. Kaya mahirap din yung mga sitwasyon nila yung mga nasa tabi, na mataas. Ganun. Pero ang ganyan, nagiging problema nga, kanya, kasi nadili nga tayo kasi Hindi naman natin masisisi yung siphon na sira. Kaya lahat nagsasuffer. Ganun. So, ito, balik po tayo dito sa P1A1. So, first time po ninyong sinubukan na dire-diretso. Kasi sinubukan namin dito dahil yung kanal dito, at least medyo maiksi lang ito Maiksi. Mga 2 kilometers, more or less lang ito. So, may plano po bang gawin din ito sa ibang mga sublateral canal ninyo? Yung ibang, actually, ginagawa namin sa maliliit na kanal, nagagawa namin yan Pero yung mahahabang kanal, talagang nadidivide namin. Halimbawa yung P1A, mga 4 kilometers yan Hindi pwedeng dire-diretso ng kanyan. Kailangan yung 2 days talaga makakat sa mga medyo kalahatian o kaya mahigit kalahati. Tapos yung kalahati sa dulo.
Ayun. Pero ngayon hindi nangyayari ganun. Ah, Kasi hindi mga makon matubigan nga yung nasa medyo sa gitna pa lang nakuha na na-stop na Kasi na-stop na yung wala tubig. kasi hindi nga makalayo. Yun ang panate. Ayan. Kaya nga nagsusubikap naman yung iyan na mapatubigan tayo lahat. Kami namang pinipilit naming matubigan tinda lahat. Wala naman kaming magawa doon dahil siyempre yung kondisyon ng lupa ang pinag-uusapan niyan. Ayan. Oo. Pangulo, mensahe po ninyo. Ah. Lalong-lalo na doon sa mga nag-aabang Oo, ng patubig. Yung mensahe ko lang sa mga nag-aabang talaga, ginagawa naman lahat namin nung Anamco, tapos yung ni Yupres ginagawa din nila para mapalakas nga yung tubig. Kaya nga lang, yung mga bukid natin, talagang masyadong matakaw kumain ng tubig. Sa ngayon, no? Sa ngayon. Ngayon lang kasi nangyari sa atin ito na nagsimula tayo early February. February na. Kaya yung lupa wala nang halos wala nang tubig na naiwan sa bukid. Opo. Kaya ganoon. Kaya palagi maski na palaging nililibot natin yung mga kanal, palagi na tayong tumatawag sa sa aming Division 6. Opo. Palagi naman sabi nila talagang binibigyan naman ng tubig. Pero sana mas madagdagan pa yung pang kalatin doon. Sa ngayon po ba ilang CMS ang nakukuha ng Anamco? Hindi, ang sa Division 6 kasi ang nakukuha niyan sa Division 6 kaya ang nakukuha namin 20, ngayon nata alam ko 19. 19, 19 CMS. Kasi sa amin naman kasi sa kanal, hindi ko naman eksakto nasusukat kung ilan ng Opo. CMS no. Pero yung may bilang naman kaming tinitingnan So buong Division 6, 19 CMS. Oo, ngayon sa araw nito, yun ang So bumaba, sabi 20 ngayon naging 19, no? Kasi nga may parang ganoon. Kaya gusto nga namin mai-plot sa 20 kasi para at least kung magandang tubig, baka sakaling ma-deliver namin yung tubig sa bawat pagsasaka na talagang naghihintay talaga. Ganun. Yeah. Okay. Mensahe nyo naman po doon sa mga nasa upstream o yung nakapagtanim na. Hindi, mensahe ko nga sa mga upstream, pagbigyan naman natin yung mga nasa baba. Kasi alam naman natin, may mga tubig na kayo, nakapulan na kayo. Kaming mga nasa dulo, Kasama kayo. kasama na ako ron. Kasi yung bukid namin dito sa dulo ng Alemanya, meron kami dyan. Wala pa. Opo. Para naman makaabot doon, para matubigan natin lahat yung pwede natin patubigan. Para mabigyan naman kayo ng Hindi, at least ako, hindi na balat tayo. Gusto ko rin yung mga magsasakang kasama ko. Opo. Kasi nalulungkot din ako na hindi sila makabukid kasi ito nga lang din yung kabuhayan nila. Opo. Yun lang gusto ko rin mangyari para pagkakuhan. So ano bang nangyayari minsan sa upstream na papabayaan bang nakabukas, natatapon tubig? Hindi, meron kaming operation din Meron operation na silang nagmo-monitor, nagre-regulate din. Kaya kung minsan kasi sa gabi, baka yung ibang medyo wise na mga farmer, hindi naman namin mapuntahan yung mga ibang era. Pero ngayon, pag bibili namin, nabantayan nila yung mga center gate. Ayun. Kasi nasa center gate din yung namin buhay namin Ginagawa, sinasara minsan, no? Pag isasara mo yun, siyempre, doon lang talaga Doon lang sa kanila. ang layo pa naman sa amin, Nampicom pa. Santa Cruz yun, medyo malayo yun. Simula po nung February 8, meron na po kayong, may insidente na po ba na pinuntahan nyo, dapat nakabukas, nakasara, nakita ninyo nakasara? Meron, hindi naman complete din nakasara, pero nakakontrol. Nakakontrol. Nakakontrol, yun ang mga, kaya ngayon ang pinakukon nga namin na sa mga chairman namin, na sana bantayan na rin nila para hindi naman yung mga akol lang nagbabantay. Kasi mahirap din yung mga akol kasi marami, maluwang kasi yung area namin pinupuntahan ganun. Sige po, maraming salamat po. Sige. Baka meron pa kayo naisabihin. Hindi, yun nga lang. Kaya ang gusto ko lang sabihin talaga sa mga farmers, talagang susunod lang tayo sa mga natin, yung mga guidelines natin na huwag maghaharang at saka yung pagbigyan natin yung mga nasa baba. Ganun lang kaya nga bukas may meeting kami, ikukuha ko lahat sa mga chairman namin na nating mabuti yung tubig natin para at least makadami tayo ng mga patubigan. Ayan. Ganun lang. Maraming salamat po, Pangulo. Sige, salamat din, Diego.